Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, mga kalingap, ang pag-uusapan natin dito ay si Beyonce. Kasi nakalat na naman yung napakaraming basher ni Beyonce sa lahat ng mga live, kung saan sa mga comment section mga kaibigan ay kumakalat na naman yung napakaraming basher, at ito yung ating pag-uusapan for today. Pero bago yan, i-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna, at sa lahat ng ating mga viewers, kay Nagisa Bicolana at TV Considerate, Ma'am Mystica Yons, and Sugar Cane Channel, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Ito na nga mga kaibigan, hindi na tayo papatumpik-tumpik pa kasi nagulat tayo 6 hours ago ay meron ngang upload ang ating kasamahan dito sa Kalingap na si Bupil Vlog about dito sa TikTok ni Beyonce mga kaibigan. At yan talaga ang main topic natin. So doon ay naka-close naman yung comment section at marami naman na magagandang sinabi at paalala doon si Bupil Vlog mga kaibigan. At doon sa mga comment section naman mga kaibigan sa iba't ibang live, kaya ako ay nakapagawa rin ng reaction video para malinaw sa ating lahat mga kaibigan, mga kalingap, ang katotohanan. Kasi ang sinasabi ng iba ay bakit daw hindi sumusunod sa roles itong si Beyonce, at para daw nag-iba na ang ugali ni Beyonce at parang ini-ignore na ang isang Kalingap Rob. So inalam natin yan. Inalam natin. So, ichinik natin. Totally, kararating nga lang namin mga kaibigan. Pero, ichinik natin kung ano ba yung katotohanan. Kasi, mas maganda kung malalaman talaga natin kung ano yung totoo. Para maliwanagan yung ibang mga viewers, mga kaibigan. Kasi, alam natin mga kaibigan na nagsabi talaga si Kalingap Rob na wag mo nang magpina-TikTok yung mga Kalingap Angel. So tama na dapat paalalahanan natin yung mga Kalingap Angel na wag mag-TikTok kasi yan ang sabi ng direktor mga kaibigan. Pero ang nangyari mga kaibigan sa aking pag-search at sa aking pag-aaral mga kaibigan, yun pong ginawaan ni Bupil Vlog ng reaction video sa TikTok ni Beyonce ay 1 month ago. 1 month ago na po ang nakakalipas doon sa TikTok na ginawa ni Bupil Vlog ng reaction video at doon sa mga comment. Diba? So, inisip ko na siguro matagal na rin yung napanood natin kay Kalingap Rob mga kaibigan na live na sinasabi doon na kailangan mag-focus sa pag-aaral at huwag magpina-TikTok at at wala naman silang kikitain doon sa TikTok at kukunin lang ng ibang mga viewers. So, sabi ko, okay yun. Okay, pasok. So, nung aking panoorin yung mga live ni Kalingap Rob, ay nakita natin mga kaibigan na 3 weeks ago yung live ni Kalingap Rob. Kaya doon sa mga basher mga kaibigan, doon sa mga nagko-comment, ay hindi po pasok yung live na una, yung TikTok ni Beyonce, doon sa live ni Kalingap Rob. Kasi 3 weeks at 1 month. So, ibig sabihin mga kaibigan, hindi na dapat nating halongkatin yon kasi unang nangyari na before nag-live si Kalingap Rob. Ito po ay paglilinaw lang, hindi ko po gusto na magkaroon kami ng sagutan o paglilinaw dito sa ginawang content ni Bupil Vlog. Ang inaano lang natin dito, kasi nababas yung si Beyonce. Nababas. So inilalagay lang natin sa ayos inilalagay lang natin sa ayos. Hindi naman natin sinasabi na pangit na ang sinabi doon ni Bupil Vlog. Ang inaano lang natin kung si Beyonce ba ay lumabag doon sa sinabi ni Kalingap Rob. Kasi nakita natin ay 1 month ago na nag-TikTok si Beyonce at sa live naman ni Kalingap Rob ay 3 weeks. So doon po sa mga pangyayaring yon ay wala pong nilabag si Beyonce doon kasi naunang nag-TikTok si Beyonce kaysa doon sa live ni Kalingap Rob sa announcement. Kaya hindi na po natin dapat halongkayin yon, yung mga bagay na yon. Diba? Hindi na po natin dapat halongkatin yon kasi dadami yung mga bashing at
nakikita ko rin naman mga kaibigan na si Biancy ay ganun pa rin. Ganun pa rin. Siguro sa TikTok lang nangyayari yon or sa ano pa man. Ay ang ano dito mga kaibigan ay yung mga basher ay lalong sumigla at lalong talagang nag-focus sila doon sa mga nangyaring yon. At ilalagay din naman natin mga kaibigan yung ano ng TikTok ni Biancy doon para malaman natin kung ilang month na ang nakalipas. So, napaka-busy natin mga kaibigan kaya hindi natin napapag-check yung mga upload pa rin nila. Nung mga Kalingap Angel, nung mga ano na yon. Pero, ang sa akin lang, lampas na kasi. 1 month na. Bakit nahukay? Bakit nahukay? Wala naman tayong galit sa ating mga kapwa reactor kasi yung damit nila ay damit ko rin. Kaso lang, kapag may mga ganyang nangyayari na parang nababas talaga si Biancy doon sa pangyayaring yon at kumakalat sa mga iba't ibang seksyon, ay kinakailangan naman na proteksyon na natin yung ating beneficiaries. Hindi sa ibig sabihin na favoritism natin si Biancy or kung sino pa mga Kalingap Angel, pero tingnan natin yung time na nag-upload sila at yung time na announcement ni Kalingap Rab para naman sa ganun maging fair tayo. Alam ko naman na yung mga ano na yan ay may mga ibig sabihin ko may mga proof at may magaganda rin namang lilinawan tayo doon sa mga sinabi na yon. Kaso nga lang overlaid. Naghukay tayo ng balon para makuha natin yung ginto. Yun ang ibig sabihin. Kasi 1 month ang nakalipas. Kung sa imbestigahan mga kaibigan, ay napakalabo ng mahukay yung mga ganoong pangyayari. Kasi nakalipas na eh. Nakalipas na 1 month ago na at 3 weeks pa lang yung batas na ipinasa. Halimbawa, kasi mga kaibigan, nagpasa tayo ng batas. Nagpasa tayo ng batas na ganito na yung pangyayari dito sa mga bagay-bagay nito. Merong mga protocol tayo na dapat na ganito. At yung mga nakalipas na yun ay hindi na dapat nating halukayin kasi hindi pumasok doon sa time schedule o limit nung ano na yon, nung batas na yon. Kasi nakalipas na yan. Ibig sabihin, hindi na dapat nating halukayin. Ang tanong ko lang mga kaibigan, bakit? Baka siguro, hindi natin alam kung bakit nahalukay ito mga kaibigan. Kasi nagulat na lang ako na bakit ganon. Wala naman siyang, sa akin, wala naman siyang nasabi na kung anong masasama o masasakit na salita at binasa lang niya yung mga comment ng mga nandun. Pero para sa akin, mga kaibigan, ay ito yung naging time na naman ng mga bashing or ng mga ibang viewers na nagagalit dito sa kay Biancy para mabas yung bata. Ito kasing live na ito ni Kalingap Rab mga kaibigan ay panahon pa nung tindahan. Yung issue po nung tindahan, doon po nag-live si Kalingap Rab about doon. 3 weeks ago po mga kaibigan. 3 weeks ago ang nakalipas. Di ba? So 3 weeks ago. Di ibig sabihin mga kaibigan, wag na ninyong iba si Biancy. Kasi nakalipas na eh. Wag nating hanapan ng butas yung mga Kalingap Angel natin na alam natin na nagtatanggol din naman sila kay Kalingap Rab. At nagkakaroon din naman sila ng hindi naman sa ibig sabihin natin mga kaibigan na ipinagtatanggol natin yung mga natin. Pero tingnan natin yung time at mag-focus tayo doon sa halimbawa 3 weeks nag-live si Kalingap Rab, 3 weeks. So kung yun ay 2 weeks yung TikTok ni Biancy, as in talagang hindi sumunod si Biancy doon sa ginagawa ni Kalingap Rab o yung sinabi ni Kalingap Rab. Ay kaso 1 month na eh. Kaya para sa akin mga kaibigan, hindi kabasbas si Biancy doon sa mga nangyaring yun. Ito po ay paglilinaw lang, hindi ko naman sinasabi na ibas ninyo si Bopel or kung ano pa man, siguro nagkamali rin lang siya doon sa baka may mga nagsumbong din lang sa kanya.
At hindi na niya na-check yung upload doon sa TikTok. No. Nandito baga tayo sa Kalingap mga kaibigan. Kaya kung tingnan muna natin yung mga report, kung ano-ano pa man. Kasi mapapasama rin naman tayo pagdating ng araw. At tulad minsan, maraming nagsusumbong sa atin. So, i-check natin kung anong month yan, kung ilang month na nangyari. Para naman sa ganun, maging fair tayo sa lahat ng bagay. No? Maging fair tayo, hindi lang doon sa Kalingap Angel na yun, or kapaboran doon sa programa ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal Santos Matubang. 'Di ba? Kasi kung kumalat ng kumalat yan, at kung ano-ano ang mga inasabi ng mga viewers, tama naman yung ginawa ni na i-close na kaagad niya yung comment section para hindi talaga mabas si Biancy doon. Kasi yung ibang mga viewers nagalit kay Biancy ay magko-comment na lang ng kung ano. So, nagtaka lang ako mga kaibigan kasi may napasok ako isang live na bakit nababa si Biancy dahil hindi raw sumusunod doon sa sinasabi ni Kalingap Rab at nag-iba na ang ugali ng bata. So, kawawa rin naman yung bata kasi punong-puno na rin naman ng bashing yan. Halos ilang buwan na talagang pinukpok ng bashing, yung mag-iina, yung pamilya, yung lahat. So, ilang araw pa lang mga kaibigang nananahimik, magkakaroon na naman ng panibagong issue. So, nilinaw lang natin ito na dito po sa pangyayaring ito ay wala pong kasalanan si Biancy. Wala pong kasalanan siya kung siya ay nag-TikTok noong mga panahon na yon kasi wala pa pong sinasabi si Kalingap Rab doon kay na Biancy or doon sa ibang mga Kalingap Angel. So, kayo na rin po ang bahala sa mga kaibigan, mga Kalingap, kung may nakita pa kayong ibang upload na after 2 weeks na upload ni Biancy sa TikTok, ay doon po talaga siya nagkakamali si Biancy. Kapag meron pa po siyang upload 2 weeks ago. Pero pag yung 1 month ago, wala na pong kasalanan doon si Biancy. Pag 2 weeks ago, may kasalanan na po si Biancy kasi 3 weeks nag-live si Kalingap Rab para i-announce na wag mo nang mag-focus sa social media at sa mga TikTok kasi kinukuha lang ng iba't ibang mga channel at baka malaos yung kanilang yung hindi na masabik yung mga tao. So ako doon sa mga pangyayaring yun, tama si Kalingap Rab doon. At doon sa mga payo ni Bopel, kung nakita naman natin mga kaibigan na pasok si Biancy, kung 2 weeks ago pa lang na nakakapag-upload si Biancy ng video, ay sasang-ayon ako. At sasabihin ko tama yung ginawa ni Bopel na pinagsabihan si Biancy. Kaso lang mga kaibigan, 1 month ago na kasi. 1 month ago na ang nakalipas. Ibig sabihin, naghukay si Bopel para may maipukol kay Biancy. So maraming salamat mga kaibigan, mga Kalingap. Hanggang dito na lang ang ating reaction video. At sana unawain natin ang bawat isa sa atin. Nagkakaroon lang tayo ng opinion, nagkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang pananaw sa buhay, pero sana ingatan natin at pangalagaan din natin yung mga beneficiaries ni Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang at ng buong Kalingap. So maraming salamat sa inyong lahat and God bless. At ang wish natin wala nang masyadong issue lang, walang personalan. Diba? Ganun lang yung mga kaibigan eh. So, bye-bye and God bless sa ating lahat. Bye-bye!